the night. Then through the darkness, your loving kindness saw through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body Z. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanihan po namin ang lahat na tumayo. Praise the Lord! Yes! Praise the Lord! Praise the Lord! Morning! Praise you, Jesus! Hallelujah! Praise you, our God! Ang sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, naway maging panalangin po natin na samahan tayo ng Panginoon, tulungan tayo na patayin ang ating mga sarili at ialay ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Sama-sama po tayong umawit, damhin po natin ang presensya ng Panginoon at ang kanyang kabutihan. Hallelujah, Lord God. Savior, I come, quiet my soul. Remember
redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. You, the Word became flesh, bore my sin and death. Now He's risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart, to your heart. Come on, church. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me, lead me, lead me, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I'll lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Sa'yo lahat ng papuri, Panginoon. Karapat dapat kang dakilain. Hallelujah! Praise you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakaganda po ng ating inawit. Sabi po sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong galang at pagpapakumbaba. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala at mga bagay na aming nagawa na hindi ayon sa inyong kalooban.
Patawarin niyo po kami, Panginoon. Linisin ang aming mga puso at baguhin ninyo kami ayon sa inyong pag-ibig at awa. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat at pagkalinga sa nagdaang linggo. Salamat po sa buhay at lakas na inyong ipinagkaloob, sa ligtasan ng aming mga pamilya, at sa lahat ng biyayang araw-araw namin tinatanggap mula sa inyo. Panginoon, kinikilala po namin na ang lahat ng ito ay nagmumula lamang po sa inyo. Panginoon, sa gitna po ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa mundo, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapayapaan. Dama po namin, Panginoon, ang bigat ng digmaan, kahirapan at pagsubok sa mundo. Ngunit patuloy kami nagtitiwala sa inyo, sapagkat, Panginoon, ikaw ang aming lakas at pag-asa sa lahat ng panahon. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang pagsambang ito. Naway ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po ang aming pastor na maghahayag ng inyong salita, at ikaw ang maparangalan sa lahat ng aming gagawin at pakikinggan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa biyayang araw na ito, na kami ay sama-sama makasamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil kami dito sa TCFC ay malayang nakakapagtipon, malayang nakakapagpuri, at malayang nakakapakinig ng inyong banal na salita. Panginoon, maraming salamat dahil sa loob ng 40 years, ikaw ang nagbigay pundasyon at sandigan ng aming simbahan. Salamat sa pagkakataon. Dalangin namin patuloy mo kaming samahan at gabayan para ang bawat gawain namin ay lagi magbigay ng parangal at kapurihan sa inyong pangalan. Ang lahat ng karangalan at pasasalamat ay sa inyo lamang ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming buhay na Diyos at tagapagligtas. Amen, amen, amen. Magandang umaga po sa bawat isa na naririto ngayong umaga. Welcome po. Pwede po ba nating kamayan ang ating pong mga katabi? Lahat ng kaya nating abutin. Puntahan po natin at ating pong batiin. Welcome, welcome. Binabati din po natin ngayong umaga ang lahat ng nakatutok sa ating live stream. Kaya man po ay good morning, good afternoon, o good evening. Dahil tayo magkakaiba ng time, so welcome po. Welcome, welcome. Welcome po. Ayan, salamat music team. Tayo po'y manatiling nakatayo at sama-sama po nating tutunghayan ang salita ng Diyos na ngayong umaga ay atin pong pag-uusapan. Mula po sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia, Kabanatang 2, talatang 23. Galatians 2:20. Ang sabi po dyan, ito po yung sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia. Tinignan ko po sa New Filipino Version dahil siya po yung pinakamalapit na salin ng NIV. Sabi ni Pablo, napako ako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristong nabubuhay sa akin. Ang buhay na aking kinabubuhay sa katawan ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Babasahin ko na rin po sa English. Ang sabi sa NIV, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat po ngayong umaga dahil kami pong magkakapatid ay muling nagkatipon-tipon sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay muling makakapakinig ng iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami sapagat sa aming lugar, malayang na ipapahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Ngayong oras na ito, ang dalangin po namin sa pangalan ni Jesus, buksan mo po ang aming mga puso at isipan at tanggapin ang iyong mensahe. Ipaunawa sa amin ang iyong mensahe sa aming kapanahunan ngayon, bagamat ito pong mga salitang ito na aming tinunghayan ay sulat ni Pablo para sa mga taga-Galacia. Ituro mo po sa amin, Panginoon,
kung ano ang ibig sabihin ng ipako sa krus kasama si Kristo and to live life fully surrendered to you. Holy Spirit, transform us so that Jesus may be glorified in our lives. We surrender this time to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Maaari na pong makaupo. Quick announcement lamang po. Ngayon pong araw na ito, April 26, 40 taon na ang lumilipas, ay itinatag ang Tanay Christian Faith Church. Ito po'y nagsimula sa Bayview. Well, actually, nagsimula po ito sa simpleng krusada sa plaza. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po'y nagsimula sa simpleng krusada sa plaza, 1986. At pagkatapos po ay nagkaroon ng Bible study si Pastor Purfing sa bahay ni Pastor Rolly at tuloy-tuloy na po iyon. First anniversary ay sa Bayview. Alam niyo po ba yung Bayview? Yung kung nalalagyan ngayon ng Save More, yun po ang dating church. Nandun po ang church natin. At dahil po sa mga nangyayari sa community, hindi po kasi itinrato ng maayos ang church nung panahon na yon. Yung tae ng baboy ay masangsang. At yung ingay, may uhayan doon ni Pastoran eh. Gumagawa sila ng mga uhay na mga upuan. So yun po'y nag-iingay tuwing Sunday. Hanggang sa dumating po ang pagkakataon na ang pamunuan ng church ay bumili ng kapirasong lote at ito na nga po itong ating kinatatayuan ngayon. So ngayon pong araw, pinagdiriwang po natin ang 40th founding anniversary ng ating church at mamayang hapon po ay magkakaroon po tayo ng motorcade dito sa ating, dyan sa harapan. General Assembly po natin ay magsisimula ng 3:30 at tatakbo ang parada, motorcade, papunta sa ating venue sa San Isidro ng eksaktong 4 o'clock. Ayan. Excited po ba kayo? Yes. Magkita-kita tayong lahat mamaya, ano po, sa San Isidro Gym. Okay, so ngayon po ay patuloy pa rin nating pinag-uusapan ang ating tema para sa buwan ng Abril. Ito po ay ang pang-apat sa ating 4 na series. Huli sa apat na series, The Man on the Cross. Nung first Sunday po ay pinag-usapan natin ang The Lamb that was slain. Iisa lamang ang kordero na karapat-dapat maghandog ng kanyang buhay o ihandog para maging kabayaran sa kasalanan ng buong sanlibutan. At yon ay wala ba kundi ang ating Panginoong Jesus. Second Sunday, pinag-usapan po natin yung bigat ng kasalanan. Third Sunday last week, tinalakay po natin ang the finished work of Jesus. Yung ginawa ng Panginoong Jesus, yung natapos na gawain ng Panginoong Jesus, wala nang pwedeng idagdag, wala nang pwedeng baguhin, yun po ay complete and final. At ngayon pong araw na ito, pag-uusapan natin, crucified with Christ. May mga Kristiyano po na nagsasabi, gusto kong sumunod sa Panginoon. Gusto kong sumunod kay Jesus. Yun po ba'y nasabi din ninyo ng minsan? Gusto po ba nating sumunod sa Panginoong Jesus? Pero, may pero. Pero, yung mga nagsasabi na yon, hindi naman lahat. May mga nagsasabi na gusto kong sumunod kay Kristo. Taas nga po ang kamay na nagsasabi, gusto kong sumunod kay Kristo. Ay, salamat po. Ang tanong, siya ba talaga ang sinusunod natin? O yung paring ating mga sarili? O, kanya-kanyang sagot na lang po, eh. Ang totoo, yung mga taong yun, gusto lang nila si Kristo bilang Panginoon. Ay bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon. Tagapagligtas sa mundong ito at sa buhay, pagkatapos ng buhay sa mundong ito, pero hindi bilang Panginoon. Kasi bakit? Ang sinusunod pa rin nila ay ang kanilang mga sarili. Ang isa po sa pinakamahirap na labanan sa mundong ating ginagalawan ay hindi yung laban natin sa kapwa o yung laban natin sa problema o yung laban natin sa kaaway. Ang pinakamahirap pong labanan ay yung kalabanin mo ang iyong sarili. Labanan sa iyong sarili mismo. Paano mo iiwan ang sarili mo ay bit-bit mo to araw-araw, kahit saan ka pumunta, dala-dala mo to. Yun po ang pinakamahirap. Pero, sa atin pong binasa, ang sabi ni Pablo, napako ako sa krus na kasama ni Kristo. Ano
Ano kaya yung ibig sabihin ni Pablo nang sinabi niya ang mga katagang ito? What does crucified with Christ mean? So para maunawaan po natin ang Galatians 2:22, alamin po muna natin saglit kung ano ang setting. Ito pong chapter 2 ng Aklat ng Galatia, ay ito po isang mahalagang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galatia. Sapagkat noong mga panahon na yon, ang mga churches sa Galatia ay binabagabag po ng mga false teachers na kung tawagin din ay mga Judaizers o yung mga Jewish Christians. Usually, sila yung early Christians, mostly from the first century. So itinuturo po nitong mga false teachers na ito, ng mga Judaizers, na ang mga hintil na mananampalataya ay kailangang tuliin at sundin ang kautusan ni Moses upang magkaroon ng kaligtasan. So sumulat si Pablo sa mga Kristiyano sa Galatia upang itama ang maling aral na ito at muling pagtibayin na ang kaligtasan ay hindi dumadating sa isang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Isa lamang ang paraan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, siya ay manampalataya kay Kristo. So sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, ito namang tao na ito ay magsisimula ng mamuhay ng bagong buhay. Okay? So balikan po natin, ano kaya ang ibig sabihin ni Pablo? Nang sabihin niyang, I have been crucified with Christ. So una, crucified with Christ means the old self must die. Ang sabi sa bandang unahan ng ating binasa, napako ako sa krus, nakasama si Kristo. I have been crucified with Christ. Pansinin po natin, ang sabi dyan ni Pablo, napako ako sa krus. Ang sabi sa English, I have been crucified. Past tense. Ibig sabihin, nang si Pablo ay magsimulang manampalataya sa Panginoong Hesus, kay Kristo, meron nang nangyari agad-agad. Tama po ba? Ano yun? I have been crucified with Christ. Napako ako sa krus kasama ni Kristo. Ganon din po sa atin mga kapatid. Nang tayo ay magsimulang manampalataya kay Kristo, tayo ay kasamang napako sa krus. Kasama tayo ni Kristo na ipinako sa krus. Napako yung ating old self. Pag-usapan po natin saglit, ano ba yung old self natin? Sabi po sa Efesos, chapter 4, verses 22 hanggang 24. Tinuruan kayong iwan ang nakaraang paraan ng pamumuhay na inyong hubarin ang dating pagkataong pinasasama ng mga mandarayang pita nito. Ang sabi po sa English, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. 23, upang baguhin ang takbo ng inyong pag-iisip. 24, at magbihis ng bagong pagkataong nilalang ayon sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Sabi sa NIV sa 24, put on the new self. Put off the old self and put on the new self, created to be God in true righteousness and holiness. Ito pong Ephesians, ito pong sulat, itong Efeso, ay si Pablo din ang sumulat. Sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Magkaibang grupo ng tao, magkaibang pamamaraan, pero iisang konteksto. Ano yung konteksto? Mamuhay bilang anak ng liwanag. Living as children of light. Ang sabi po diyan, deceitful desires. Pag sinabi nating deceitful, mandaraya. Bakit naging mandaraya yung ating old self? Kasi nagsisinungaling ito sa atin. Sasabihin ng ating old self, ito talagang magpapasaya sa'yo. Ito ang kailangan mo para makumpleto ka. Wala namang nakakakita. Minsan lang naman. Mas tama yata yung pamamaraan mo, yung isip mo, yung plano mo,
kesa sa inilalatag ng Diyos sa harapan mo. Dinadaya tayo. Pero ang resulta, guilt. Ano pa po? Shame, kahihiyan. At ang dulo, pagkahiwalay kay Kristo. Dinadaya tayo ng ating old self. Maganda sa pakiramdam, pero ang bunga nito ay kapahamakan. At ang sabi ni Pablo, hubarin na ninyo yun. Yung old self ninyo, hubarin na ninyo yun. Kasi bakit? Dinadaya lang kayo niyan. Ano po ang itsura ng isang tao na nakasuot ng royal robe? Pero sa loob ng kanyang royal robe ay merong maruming basahan. Nasa katinuan ba ng isip yun? Diba? Parang ewan lang. Mga kapatid, yan din po ang itsura ng taong ipinako kasama ni Kristo, pero ayaw hubarin ang kanyang lumang pagkatao. Para maisuot mo ang bago, kinakailangan hubarin mo yung luma. Pag ikay naligo, kanina nang maligo tayo, at dapat nagpalit tayo ng damit, ano po? So ina-expect po natin, nagpalit tayo ng damit, baka ang suot natin ngayon ay yung pinantulog natin kagabi na 1 linggo na nating ipinantutulog. Amoy tumok daw, sabi ni Ate Eggy. Ang expectation natin, matapos nating maligo kanina, hinubad natin yung ating lumang damit at nagbihis tayo ng bago. Ganyan ang gusto ng Panginoong Hesus sa atin. Para maisuot natin ang bagong pagkatao, kailangan hubarin muna natin ang lumang pagkatao. Mga kapatid, binibigyan tayo ni Kristo ng bagong buhay, pero kailangang isuko natin ang ating lumang buhay, ang ating lumang pagkatao. Hindi natin masusunod ng buong buo ang Panginoong Hesus habang mahigpit nating hawak-hawak ang ating dating pamumuhay. Kailangan bitawan muna natin yon para si Kristo ang mag-take over sa atin. Romans 6:6, alam nating ang dati nating pagkatao ay kasama niyang napako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mamatay at hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Galatia 5:24, naipako na sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang likas nilang kasamaan kasama ng mga pita at pagnanasa nito. Naalala ko po nung ako'y nag-aaral pa sa college. Yung aming janitor, si Mang Jograd, o di ba natatandaan ko pa ang pangalan niya. Si Mang Jograd, siya po yung aming janitor. Madalas nakikita ko siya nag-grass cutter ng damo dun sa paligid ng aming building. Pero, yun nga, paulit-ulit lang. Habang nag-grass cutter siya, nakakita na po ba kayo ng grass cutter? Alam po natin yung grass cutter, ano po? Nung araw, itak-itak. Siguro sa ibang lugar, itak-itak pa rin. Pero dahil po sa teknolohiya, naka-invento na sila ng grass cutter, hawak-hawak yun. So nag-grass cut. Magtatalsikan yung mga damo na napuputol. So ganun po nangyayari kay Mang Jograd. Sa matagal na panahon, sa 4 na taon na pamamalagi ko sa universidad, namamasdan ko, nakikita ko siya, panay ang pag-grass cut dun sa building namin, sa paligid ng building namin. Pero paulit-ulit lang din tumutubo yung damo. Bakit? Hindi kasi napuputol yung mismong ugat. Tama po ba? Para hindi na tumubo uli ang damo, ang dahon ng damo, ay kinakailangan yung mismong ugat ang puputulin. Yun mismo ang huhukayin at tatanggalin sa pagkakatanim. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga tao ang katulad ni Mang Jograd. Pang-ibabaw na behavior lamang ang pinuputol. Hindi isinusuko ang root cause o yung problema. Ano yung problema? Ano yung pinagmumulan? Yung mismong kanyang sarili. Mga kapatid, hindi lamang po pang ibabaw ang dinidil ng Panginoong Hesus. Yung mismong root cause sa atin ang dinidil ng Panginoong Hesus. Once na isuko natin ang ating mga sarili sa Kanya, hindi lamang yung behavior natin ang Kanyang babaguhin, kundi yung mismong
pinagmumulan noon, yung mismong ating sarili. Hindi lamang ini-improve ng Diyos ang ating pagkatao, pinapatay ng Diyos, pinapatay ng Panginoong Hesus, yung ating lumang pagkatao. And please lang, mga kapatid, wag na po nating balik-balikan yung ating mga dating habits na naging dahilan upang ang Panginoong Hesus ay ipako sa krus sa matagal ng panahon. Yun yung mga dahilan, kasama yun sa ipinako ng Panginoon dun sa krus kung saan siya ay napako. Please lang mga kapatid, wag na po nating balik-balikan. Para lang yung utang na binayaran, paid in full, pero balik ka ng balik do sa pinagkautangan mo at bayad ka ng bayad. Samantalang paid in full na yung utang. Ikaw, balik ka pa rin ng balik. Magbabayad po ako ngayon kahit paid in full na po yung aking utang. Ewan kung anong tawag sa ganon. Hangal. Tama po ba? Please lang mga kapatid, wag na natin yung balik-balikan. Nang sinabi ng Panginoong Yesus, it is finished, naganap na, tetelestai, kasama sa tinapos niyang gawain, yung lahat ng yung ating old self at kasama yung lahat ng ating masasamang gawi, lahat ng ating masasamang ugali. Next, crucified with Christ means Christ now lives in me. Sabi sa pangalawang bahagi ng Galatia, sa verse 20, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. I no longer live, but Christ lives in me. Hindi po ito physical. Bago si Kristo, before Christ, self was on the throne. Pakita nga, next slide nga, please. Ayan. Before Christ, ayun ang trono, sarili ang nakaupo. Si Kristo nasa labas. Sarili ang nagahari. Pride ang nagahari. Laman ang nagahari. Self-directed life. Pero after Christ, nakikita ninyo, si Kristo na ang nakaupo sa trono. Si Kristo na ang nagahari, si Kristo na ang nangunguna, si Kristo ang nagbibigay ng kapangyarihan, Christ-directed life. Nasaan na po tayo ngayon dyan? John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung ang isang tao ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya, magbubunga siya ng marami pagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Romans 6:11, gayon din naman, ibilang ninyong kayo'y patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang buhay Kristiyano ay hindi struggle para tularan si Kristo. Naniniwala po ba kayo dun? Ang buhay Kristiyano ay hindi struggle para tularan si Kristo. Marami po sa atin nag-i-struggle para tularan. Sabi ni Pablo, follow my example as I follow Christ's example. Maraming Kristiyano, struggle. Ang isang sanga, hindi po siya nag-struggle mamunga. Tama po ba? Ako'y puno. Ito'y sanga. Itong sangang ito, hindi siya nag-struggle mamunga. Ang ginagawa lang nitong sangang ito, manatili siyang nakakabit sa puno. Mga kapatid, nakakabit ba tayo sa puno? Nakakabit ba tayo sa Panginoong Hesus? Kasi, kung hindi, mag-struggle talaga tayo. Pero ang tanong, Pastora, pwede po ba? Posible po ba na ang isang tao ay nasa church, pero hindi nakakabit sa puno? Posible ba yun? Matthew 7:16-20. Makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Ang tanong,
May bunga ba? Pakitanong mo nga yung inyong katabi. May bunga ka ba? Kung wala kang bunga, kumabit ka uli sa puno. Kasi ang taong hiwalay kay Kristo ay walang magagawa at hindi makapamumunga. Pero ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo'y manatiling nakakabit sa tunay na puno ng ubas at tayo'y mamunga. Hindi lamang basta mamunga, mamunga ng sagana. Pangatlo, crucified with Christ means dying to self and living by faith. Ang sabi sa pangatlong bahagi, ang buhay na ang ikinabubuhay sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Nandito pa rin po tayo sa mundong ating ginagalawan. Nung isang araw, last week, Sunday ngayon hindi ko na siya maalala. Nung lumipas ng araw, nagpunta ko, sabay-sabay, nagdatingan sa email ko. Kailangan ko na magbayad sa Pag-ibig. Yun kasing bahay kong kinuha dyan sa Bukal, sa Asteria, ay nakapag-ibig po yun. So, kailangan ko magbayad ng monthly amortization, 8,500. Maghuhulog ng MP2. Savings naman yun. Nag-email si Meralco, kailangan ng bayaran ang Meralco. Nag-email si Chita, kailangan na magbayad ng Chita. Sabay-sabay. 15,000. Nandito pa rin tayo sa mundong ito, mga kapatid. May mga bills tayong iniintindi. Masakit ang katawan. Kahapon naglalakad kami ng kapatid ko, may nakita ko sa kalye. Isang lalaki, naghihilot doon sa kapwa niya, lalaki. Sabi ko, ang sarap nun kung ito lang ay babae. Uupo din ako dyan at ako'y magpapahilot ng katawan. May mga problema pa rin tayong pinagdadaanan. Tama po ba? Nagkakasakit pa rin tayo. Nandito pa rin tayo sa mundo na punong-puno ng pressure. Pero, ngayon, bagamat tayo nandito pa rin sa mundong ating ginagalawan, iba na ang source ng ating power. Lucas 9:23, pagkatapos sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay gustong sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Piliin natin sumunod araw-araw. Maging intentional tayo. Maging intentional tayo. Dahil kapag nakita, at alam naman talaga ng Diyos yun, nakita ng Diyos na tayo intentional na makasunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, ipagkakaloob niya yun sa atin sapagkat yun ay ayon sa kanyang kalooban. Sa umaga pa lang, may struggle na tayo. Kaninang umaga, ako po'y nag-alarm ng 4 o'clock. Agan Nag-alarm ako ng 4 o'clock. Pinindot ko si alarm. Nag-adjust ako ng 4:15. Adjust uli, 4:30. Natakot na ako. Sabi ko, pag ako natulog pa nito, baka hindi ako magising ng tamang oras. Baka ako'y magising, anniversary na. So, tumayo na ako. Yun po yung unang-unang struggle sa umaga. Sa umaga pa lang, yung pagtayo sa higaan, struggle na, mga kapatid. Sa buong araw, meron po tayong struggle. At ang pinakamatindi nating struggle, Lord, susundin ba kita o ang aking sarili? Pero mga kapatid, ang sinasabi sa atin ngayon, tayo po'y ipinako ng kasama ni Kristo sa krus. Maging intentional tayo na tayo ay sumunod sa Kanya. Sa mga relasyon, piliin natin ang pagpapatawad kaysa ang paghihiganti. Nasaktan ka ba ng jowa? Wala daw. Na-ghost ka ba? Piliin mo ang pagpapatawad kaysa maghiganti. Sa pananalita, piliin po natin ang katotohanan kaysa ang chismis. Marami tayong pwedeng pagchismisan. Kulang ang buong maghapon para mapag-usapan natin ang buhay ng bawat isa sa atin. Pero higit na mahalaga, pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pera, piliin natin ang pagiging bukas palad kaysa ang pagiging sakim. At sa mga plano,
higit sa lahat mga kapatid, piliin natin ang kalooban ng Diyos kesa ang ating personal na ambisyon. Sa mga pagsubok, piliin po natin ang pagtitiwala kesa ang pagrereklamo. Lord, ano na naman ba ito? Bakit naman po sunod-sunod yata? Kesa po tayo magreklamo mga kapatid, ipagpasalamat natin kasi maging sa mga pinagdadaanan natin sa buhay na maaaring pangit sa tingin ng mga tao sa labas, ang Diyos ay may magandang layunin. At sa pamamagitan ng mga bagay na yon, mga pangyayari na yon, patuloy nating nararanasan ang Diyos at patuloy siyang nagpapakilala sa atin. So kung dati, ang source natin ay yung mga bagay na meron tayo, ngayon ay iba na po ang source natin. Ang source na natin ngayon ng ating kapangyarihan ay walang iba, kundi ang banal na spirito at nakadepende na tayo 100% sa ating Panginoong Hesus. Kaya ba nating hubarin ang ating lumang pagkatao? Kaya ba? Sabi ni Maylin, amen. Kung kayo po yung ma-attend ng mga Bible study centers natin o home churches natin, ito po yung pinag-aralan natin ng mga nagdaang linggo. Ang sabi po sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ipinamamanhik ko sa inyo na iharap ninyo ang inyong mga katawan na haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito po yung pinag-aralan ng mga nagdaang linggo sa ating mga house churches. Tayo po ba, ang sabi doon, ang sabi sa ibang version, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo ang inyong mga sarili. So ang tanong, tayo po ba'y tumanggap ng masaganang habag ng Diyos? Pakitas nga po ang kamay ng lahat ng tumanggap na masaganang habag ng Diyos. Salamat po. Kung tayo ay tumanggap ng masaganang habag ng Diyos, ang sabi ni Pablo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos na tinanggap ninyo, ialay ninyo, ihandog ninyo ang inyong mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kung hindi po natin magawang ihandog ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal at kahandog-handog sa Diyos, ay kalugod-lugod sa Diyos, kung hindi natin ito kayang gawin, ay tanungin po natin ang ating mga sarili. Ako ba'y talagang tumanggap ng masaganang habag ng Diyos? Dahil kung tinanggap natin ang masaganang habag ng Diyos, magagawa natin na ihandog ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang sabi ni Pablo, ito ang ating katampatang pagsamba. Crucified with Christ means living in His love. Sabi po sa dulong bahagi ng Galatia 2:20, siyang umibig, anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. The Son of God who loved me and gave Himself for me. Pansinin po natin dito, sa bandang dulo, nagbago na yung tono ni Pablo. Hindi niya sinabi dito na mahal ni Kristo ang mundo. Bagamat totoo naman talaga. John 3:16, for God so loved the world. Pero ang ginamit po dito ni Pablo, inibig ako ni Kristo. The Son of God who loved me. Napaka-personal. Ano pong ibig niya sabihin? Namatay si Kristo, totoo, hindi lamang para sa mundo, kundi para sa akin. Pagdating dito sa bandang dulo, naging personal na si Pablo. Na para bang ang tingin niya, ako yung mahal ng, well, hindi tingin, yun yung paniniwala niya, ako ay iniibig ng Diyos. Ako ay iniibig ni Kristo. And He gave Himself willingly on the cross. Pusa po niyang ibinigay ang kanyang buhay. Ang sabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 10, talatang 17 at 18, dahil dito'y iniibig ako ng Ama, ang nagsasalita po dito'y ang Panginoong Jesus. Dahil iniibig ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin uli. 18, walang sinumang makakukuha nito sa akin, ngunit ito'y kusa kong ibinigay.
Willingly, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo. Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ang sakripisyo ng Panginoong Hesus is a personal act of devotion. Napaka-personal, mga kapatid. Nang siya ay nasa krus ng Kalbaryo, nakapako sa krus, ang laman ng isip niya ay ang bawat isa sa atin. Kilala tayo ng Diyos personally. Alam niya ang ating pangalan. Alam niya maging hibla ng ating buhok. Alam niya yung lahat ng ating pinagdaanan. At lahat ng mga kabalbalan na pinaggagawa natin sa buhay, alam yun ng ating Panginoong Hesus. Maging ang ating mga potential, alam yun ng Panginoong Hesus. And now, we are living in His love. Na bagamat kilala tayo ng Diyos, na tayo'y palpak, tayo'y, kumbaga sa babae, pakawala. Kumbaga sa tao, pakawala. Para bang wala ng kinabukasan. Wala na magandang bukas na naghihintay. Pero mga kapatid, salamat sa napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos. Now, we are living in His love. Namumuhay tayo sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Na may banal na takot. Hindi po ba yung parang scarecrow? Alam niyo ba yung scarecrow? Punta kayo sa palayan, parang may mga nakatayong tao na dayami, tinali at kinortehan ng tao. Yun po inilalagay sa palayan, lalo na pagka malapit ng mag-ani, kasi yung mga uwak ay magliliparan at tutukain yung mga palay. So para po maiwasan yun, ang ginagawa ng mga magsasaka, nilalagyan nila ng scarecrow, panakot sa mga uwak, para yung kanilang mga pananim ay hindi kainin ng mga uwak. Alam niyo mga kapatid, ang takot po natin sa Diyos ay hindi katulad ng isang scarecrow na para bagang panakot. Ang takot natin sa Panginoon, ang takot natin sa Diyos ay takot, banal na takot, reverential fear. Ano pong ibig sabihin? Natatakot tayo na bigyan natin siya ng disappointment tuwing tayo ay gumagawa ng kapalpakan. Bakit? God's love does not delight in wickedness. Kung papaano pong ang Diyos ay seryoso sa pagliligtas sa tao, sa kapahamakan, pagdating ng panahon, ay ganun din siya kaseryoso sa kasamaan, sa kasalanan. Ang Diyos natin is a just God. Patas. And in fact, kung paiiralin po ng Diyos ang kanyang pagiging patas, walang sino man sa atin ang makakarating sa langit sa buhay na walang hanggan. Pero salamat, He is just and loving God at the same time. Inako niya yung parusa na para dapat sa atin upang tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. And now, again, ang sabi dyan, we are living in His love so we can also love and value others. So, apat na bagay po ang tinuturo ng Galatia 2:22. Una, ang dati kong pagkatao ay napako na sa krus kasama ni Kristo. Talaga ba? Tanungin nga natin ating mga sarili, talaga ba? Napako na ba yung sarili ko? Hinayaan ko ba? Pangalawa, si Kristo na dapat ang namumuhay sa atin ngayon. At hindi na ang ating lumang pagkatao. Pangatlo, kailangan kong mamuhay araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya. Kakayanin natin mga kapatid. Hindi sapagkat tayo ay malakas, kundi nag-iwan na ang Panginoong Hesus nang makakatulong natin, nang makakatuwang natin. Walang iba kundi ang banal na Espiritu upang sa bawat gagawin natin, upang sa bawat sasabihin natin, ay maalala natin kung ano ang kalooban ng Diyos at mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga tukso at pagsubok na ating kinakaharap. And pang-apat na itinuturo sa atin ngayong umaga, ako, ikaw, lahat tayo ay lubos na minamahal ni Jesus. Being crucified with Christ means being united with Him in His death so that the old self is considered dead and a new life in Christ begins. Ang ibig sabihin po
nang ikaw ay nakapako, ipinakong kasama ni Kristo, ay ibig sabihin noon, tayo ay united sa Kanya. Tayo ay kaisa na niya sa Kanyang kamatayan. Upang yung ating lumang pagkatao ay maituring ng patay at ang bagong buhay ngayon kay Kristo ay magsimula sa atin. So bago po ako magwakas, gusto ko pong iwanan sa inyo itong dalawang tanong na ito. Pagbulay-bulayan ninyo mamaya pagdating ninyo sa bahay. Una, anong bahagi ng aking lumang pagkatao ang kailangan pang isuko kay Kristo? Meron pa po ba? Kayo lang po ang makaka-identify kung ano pa yung mga bahagi ng inyong lumang pagkatao ang kailangan nyo pang isuko kay Kristo. What part of my old self needs to be surrendered to Christ? Pangalawa, pinanghahawakan ko pa ba ang mga makasalanang gawi na gusto niyang ipako sa krus? Am I still holding on to sinful habits He once crucified? Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoong Jesus, salamat po sa pagmamahal at pagbibigay mo ay binigay sa bawat isa sa amin. Let our lives, our words, our actions, our thoughts reflect you. Turuan mo kaming lumakad sa katuwiran mo, sa pananampalataya sa iyo araw-araw. Let us be intentional, Panginoon. Sa lahat ng aming gagawin, ito po ipailalim namin sa iyong kalooban. Lahat ng aming iisipin, lahat ng aming sasabihin, Panginoon, ito po ipailalim namin sa iyong kalooban. Maging ang aming mga buhay, ang aming mga pangarap, lahat ng aming mga pinagdaanan, at lahat na mangyayari pa sa amin sa kinabukasan, ito po ipailalim namin sa iyong kalooban, Panginoon. Naway ang makita ng mga tao sa buhay namin ay ikaw, aming Panginoong Yesus. Tulungan mo kami, Panginoon, ang nais po namin, ang nasa ng aming mga puso, mabigyan ka namin ng karangalan sa pamamagitan ng buhay na aming ipinamumuhay. Help us, Lord, to put off our old self and put on our new self, Panginoon. Magsimulang mabuhay, magsimula sa aming Panginoon ang bagong buhay, dulot ng aming kasamang pagkapako sa krus kasama ng aming Panginoong Yesus. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat sasabihin namin, ang bawat iisipin namin at ang bawat gagawin namin, Panginoon, ay magbigay lamang ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na sa bawat tao na nakakakita sa amin, nakapaligid sa amin, ang masalamin nila ay ang buhay, ang aming mga bagong buhay, Panginoon, buhay na dulot ng aming pakikipag-isa, dulot ng aming pagkakapako sa krus kasama ng aming Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw po ang patuloy na maghari. Ikaw ang patuloy na makita sa aming mga buhay, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yes, church. Kaya po, can you imagine the thought, yung sinabi po ng ating pastor na habang tinatanggap at habang tinitiis ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng hirap, sakit, hapdi at sugat, all He was thinking is you. Tayo ang laman ng isip ng ating Panginoon. Tayo ang laman ng puso ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong umaga, do you agree? Masarap bang awitan ng ating Panginoong Jesus? Yes. Kaya po ngayong umaga, kung sumisigaw po yung puso natin ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesus, idaan po natin sa ating awit sa Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Let's sing. Thank you for the cross, Lord.
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Yes, Lord. Crown you now with many crowns. Thank you, Lord. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Saying thank you. Thank you for the cross, Lord. Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Yes, in love you came and gave amazing grace. Say thank you to the Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Yes, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embracing is worthy. Worthy is the Lamb. Yes, you are. Seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Thou art worthy, my God, I shall sing to thee. Holy, holy, my God, I shall sing to thee. Holy, holy, my God, I shall sing to thee. Holy, holy, my God, I shall sing to thou art worthy. Holy, say to the Lord, thou
shall sing to thee. Holy, holy. Yes, you are worthy, Lord. Yes. Yes, you are, Lord. Yes. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing to the Lord. Seated on the throne. Yes, worship the Lord. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Yeah, high. He is high. He is high. He is high. You lift it up. Jesus, Jesus of God. The darling of heaven crucified. As he is worthy. Worthy is the Lamb. Let's say to the Lord, He is worthy, yes. Worthy is the Lamb. He is worthy. Worthy is the Lamb. Your name is worthy, O Jesus. Worthy is the Lamb. Yes. His name is worthy. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus, ang totoong nagmamahal, umiibig sa bawat isa sa atin. Enough na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for the cross. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya po kayo dadako na sa isa pang mahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa kanyang mananapan. Upang sa pamamagitan nito ay magunita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo ay makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Pakilang Diyos sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa biyayang ito na yung ipinagkaloob po sa amin. Ang ikaw ay aming makasalay o sa banal na pag. Ang dalayan ko po, Panginoon, na kami po ay yung patawarin, linisin mo kami sa aming mga kasalanan upang kami maging karapat-dapat na maging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito ang sulat na tinanggap ko sa Panginoon na siya namang aking binabahagi sa inyo. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ganito po ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang binabahagi sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat ay pinirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan ay binibigay sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Gayon din naman, matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kayo kakain
ng tinapay nito at iinom sa saring ito ay niyang pinahayag ang kamatayan ng Panginoong Yesus na sa kanyang pagbabalik. Sabay-sabay na doon. Salamat po, Panginoon, sa masaganang biyayang ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, na yung pagpalain ang bawat isa na naging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo muling aawit po sa ating Panginoon ng masaya. Let's sing to the Lord. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, yeah. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? And what could stand again? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Come on, church! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? Then what could stand again? And what could stand again? Yeah! This is our God. Praise the Lord.
God. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, meron lang po tayong konting announcement. Maupo po muna tayo. Okay. Sa brick by brick, joy by joy, tuloy-tuloy po ang ating pledge. Marami na po tayong sobre. If you want to be a part of this project, reach out nyo lang po yung usher para po kayo makakuha ng sobre. Now, this coming May 11 and 12, meron pong youth camp na gaganapin sa Zambales. Sa Iba, Zambales. Yan. If meron po kayong mga anak, kabataan, ito po ay libre. Meron pong bus na sasakyan. Ilang araw ito, Maymay? Ilang araw? 2 days, 1 night. Ito po yung youth camp sa Zambales. If gusto nyo po makasama ang inyong anak, pamangkin, i-reach out nyo po si Maymay. Pwede ba tumayo ka, Maymay? Yan. Yan, nakatayo na yan. Ayan. Reach out niyo po siya para po dito sa ating Free Youth Camp, Identity, Truth Behind Lies. Kailan ito? Ito ay gaganapin sa May 11 to 12. Ito po yun, May 11. Ilang taon ang pwede? 13 to 25. 13 to 25. So, yung gusto pong sumama, makipag-coordinate po kay Maymay para mabigyan po ng waiver. Ngayon, eto na. Sabi mo sa katabi mo, Happy 40 years anniversary. Ayan. You know, meron ba ditong ano? Meron ba ditong nandito na since 1986? Pwede bang tumayo? Yung mga nag-start ng 1986, ayan sila, Pastor Oli. Purihin natin sila, purihin ang aking nanay. Ayan na ang ating mga inugatan sa TCFC. 1986. Okay. So, 40 years na po tayo! Dakila yung katapatan ng Diyos sa TCFC. Mamaya, magmo-motorcade tayo, magkikita-kita dito ng 3:30 p.m. Dito mag-start. Iahayag po natin ang kabutihan ng Diyos sa bayan ng Tanay for 40 years na pagsama dito sa bahay-sambahan na ito. Purihin uli natin ang Diyos. Mamaya kita-kita tayo. Inaanyayahan ko kayong tumayo. Okay. Yes. Pwede bang itaas natin ang ating kamay? Iganto natin. Hawak ko ang beat. No, joke lang. Ngayon, dito sa ating pinag-aralan, hahawakan natin ang ating faith. Hahawakan natin ang ating faith. Yung ating pananampalataya. Kaya ngayong umagang ito, let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Salamat, Panginoon. Come and worship the Lord, TCFC. Shout your praise to God. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. For 40 years na sumama ka dito sa church na ito. Kaya Lord, salamat sa umagang ito, sa iyong mensahe na ibinigay sa amin. Kaya hahawakan namin ang aming faith, Panginoon, na kami ay kaisa mo na, Panginoon. Na ikaw na ang may-ari ng aming buhay. Na ikaw na ang kokontrol sa aming buhay upang hindi kami mapahamak. Kaya Lord, tulungan mo kaming sundan ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming hawakan ng aming faith sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, tulungan mo nga po kaming pag-usapan ng iyong kabutihan araw-araw. Piliin ang iyong kalooban araw-araw. At ikaw yung maging source namin at hindi ang aming sarili. Kaya Lord, maraming salamat po sa aking mga kapatid na tumanggap ng masaganang habag. Kaya dahil kami nakatanggap na ng masaganang habag, ay pipiliin ka namin araw-araw, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa bahay-sambahan na ito na dinala mo sa amin
for 40 years na naitatag, 40 years of your faithfulness, O Panginoon. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito. At sa kaloob at handog, Panginoon, pagpalain mo po ang mga nagbigay at naging kabahagi. At ito po ay gagamitin namin sa iyong ebanghelyo, sa ikitatatag ng iyong ebanghelyo. At muli, Lord, maraming salamat and bless the TCFC, Panginoon. Bless this church, and the Lord will bless you and keep you and give you peace every day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Good job.